Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon o sa oportunidad nga gitugot niya kanato karon. Nga makapadayon kita sa atong buluhaton o standby. Pipila lang ka mga minuto ako magapakiuban alang sa atong pagpamalandong o after ni ana sa atong mga pagtimbaya sa atong mga tigpaminaw. O niini karong higayon magatugyan kita sa Ginoo pinaagi sa pagpangamuyo. Kanimo gamhanan og dalaygon nga Dios, nagapasalamat o nagahimaya kami kanimo tungod kay ikaw nagtugot na usab nga ang imong balaang pulong among mapamalandungan o padayon o Dios nga tun-an aron magamit namo o Dios sa matag karon ug unya sa among pagkinabuhi, maaplikar kini sa among mga kinabuhi ang matag pulong nga imong gustong ipaabot kanamo. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay at the same time sa tanan ng mga Facebook friends nga naga-follow o naga-connect ni ini nga Facebook page. I pray o God sa tanan nga nagapakigbahin naging partner ni ini nga ministry. I pray nga imong nga i-bless ang matag usa sumala o Dios sa ilang nabuhat alang sa imong buluhaton. Dalaygon ka o Dios ni ini karong higayon ini nga takna nga ikaw kapasidunggan o ang imong pulong makapaabot o magpadayon sa pagdominar sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios sa pagpamalandong karon in the simplest way ang imong mga pulong among masabtan o ma-apply sa matag usa nagapaminaw karon. This I pray in Jesus name. Amen. Usa na pod ka maayong oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga masugdan nato ang atong adlaw sa tanang buluhaton pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa Ginoo. Ato nga padayon nga pagatun-an may tungod sa pagkinabuhi nato nga dapat puno kita sa balaan nga espiritu. Always be filled with the Spirit. Aniya kita sa part 4 sa atong pagpamalandong and ang passage nga atong pagatan-awon is diha sa Ephesians chapter 1 verses 1 down to verse number 3. Mao kini atong focus as continuation sa ato ang pagpamalandong sa milabay nga mga higayon. O ang ato nga passage atong basahon from verse 1 nagaingon ang pulong sa Dios. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. In verse number 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. In verse number 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hinaot nga ang Diyos magapanalangin sa pulong atong nabasa karon mga higala o ato nga padayon ang pagtan-aw karon sa pulong sa Ginoo. Sa previous nato o pagpamalandong pagyod, nakahisgot ang pulong sa Ginoo una sa mga asawa, no? O naka-remember kamo sa atong past study nga ang mga asawa ang ilang first responsibility nga gihatag sa Dios diha sa pamilya is nga ang mga asawa magsubmitar sa ilang kinabuhi ngadto sa ilang matagbana. O dili lang kana magrespeto o higugma man usab in response sa paghigugma o pag-asikaso sa
mga bana diya sa ilang matag panimalay, no? Mao kana siya. O kagahapon natun-an nato ang another na pod mahitungod sa responsibility sa usa ka husband diha sa panimalay. Ang una, that the husband is to love his wife. No, mao kana siya, or ang mga bana kinahanglan maghigugma sa ilang mga asawa. That is the first responsibility of the husband in the family or in sa ilahang relasyon or relationship bilang magtiayon. Then number 2, husbands are to leave mother and father. Kinahanglan magbuo siya og sariling pamilya once nga ang usa ka bata o usa ka anak maminyo o mahimo siya nga makihiusa sa iyahang nga asawa o magbuo silang pamilya. Sa ato a culture sa Pilipinas, nangapo na lang ang mga nagminyo nga anak na paghihapon nagtipon sa kwan. Pero dili na mao ang biblical nga pattern. Kay ang biblical nga pattern, right after sa pagkaminyo, dapat mubuo, mubarog yun og sariling mga tiil ang nagminyo. No? Ikatulo, husbands are not to be bitter toward their wives. Na dapat ang pagdala pon sa bana sa asawa og ingon man sa iyang pamilya is dili siya maging kanang dili pait ang iyang pagdinalaan, no? Dili niya sakiton ang iyang wife. Instead, ihatag niya ang dapat na pag-amuma, no? Nini og ang ikaapat, husbands are to be understanding and give honor to their wives, no? So, ang bana, kinanglan nga masinabtunon siya o maghatag siya og enough na pagtahod usab, pagrespeto sa iyang nga asawa. Di po niya nga kuano no, nga murang dili tao ang pagtratar niya. No? Mao kana siya ang responsibility sa husband diya sa panimalay. Now, og this time, ato pod nga makitaan ang himo o paghatag sa Ginoong responsibility sa mga anak. Now, ato makita din sa book of James, chapter 4, verse number 6, nagaingon, "But he giveth more grace, wherefore, he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Now, kung imong tanaon, si James, nagsulti siya practically. Nga gusto niya ma-apply sa mga readers niya, sa mga babasa sa mga Kristohanon o magtotoo nga gi-remind niya ang matag usa nga ang Dios nagahatag siya sa iyang grasya, o ang grasya sa Dios ma-avail lamang kini, ma-enjoy lamang kini sa mga tao nga nagapaubos diha sa iyaha, no? So kung baga ang makabenepisyo lang sa grasya sa Dios mao ang mga tao nga makabalo magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa iyaha. Mo na siya, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So, ang Dios na siya ay grasya, no? Na siya panalangin nga gusto ihatag sa matag usa. But ang iyang requirement kinahanglan maging humble. Ngano man, ang only those who are humble enough maka-avail o maka-enjoy ni ining maong grace sa Ginoo. So, ingon pa sa James chapter 4 verse number 10, nagaingon, "Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up." No, mao kana sa ito makita. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Now, ang ato nga responsibility, human as we are, is to humble ourselves diha sa Ginoo. And then, ang part sa Ginoo is, He will lift us up. No, siya ang magpataas kanato, siya ang mag-elevate sa tuwa. So, kumbaga, dili na to i-elevate atong kaugalingon. Let God do it. Ang atong responsibility in the sight of God is always to be humble. I-humble na to atong kaugalingon. Now, ato nga natulaan padayon, always be filled with
the Spirit, focusing on our children, our kids, diha sa panimalay. That believing children must express submission to their parents. Now, mao na ni ang panahon nga ang mga bata diha sa inyong panimalay makapaminaw o hinaot nga ang mga kabataan ana siya kasing-kasing huna-huna nga andam sa pagdawat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. I-remember sa atong passage nga gibasa, ang kailangan o gusto sa Ginoo is ang matag usa maging humble diha sa tubangan sa Ginoo. So makita na to dinhi ato mga kabataan kung gusto sila og blessing sa Ginoo. Listen carefully mga kabataan, miyembro sa pamilya. Believing children must express submission to their parents. Kung gusto kang malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga anak na sa panimalay, ang inyong pwede mahimo o mag-glorify yung Ginoo is to submit to your parents. Okay? Now, if Christian wives are to be subject or supportive to their own husbands as an expression of their submission to the Lord Jesus, what would the children be to their parents? Mao kini atong tun-an karon. According sa verse 1 sa atong passage gyud nga gitun-an, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Very clear. Gisulti sa pulong sino. Children, obey your parents. O kani nga prinsipyo, kini nga pagtulunan, dugay na kaayong gisulat, dugay na kaayong gipaabot sa Ginoo sa matag pamilya. That children are to obey their parents. Now, how children could express submission to their parents? Paano niya ma-express ang iyang tinuod na submission ngadto siyang parents ingon nga siya nagsubmitar siyang kinabuhi sa Ginoo? Number 1, by obeying their parents. Mao kana siya. By obeying their parents. Now, usahay normally gyud ang mga ginikanan diya sa pamilya mao gina sila ang nagtimon no sa pagpadagan sa pamilya, pag-set og mga discipline o pag-rule, pag-direct sa tibuok pamilya kung unsa ang dapat buhaton, unsa ang dapat abuton niya matag adlaw. O gusto pud siya ang mga parents, sila ang responsible kung unsay gusto niya nga mahitabo sa iyang mga anak as possible sa dihang magdagko sila. Pero starting sa pagkabata, aduna na sila daay responsibility nga gihatag sa Ginoo nga kung ila putong i-play, gampanan ang responsibility nga makaayo pod sa ilang mga kabataan. Now, sa mga bata, unsa man ang responsibility nila is to obey to their parents. I-obey nila ilang parents. No? Children are now to express their submission through obedience. Kung ang mga bata matinumanon diya sa pamilya, ay mauna ang ideal, mauna ang nindot. Dili ang mga bata sa pamilya supakiro o rebellious. No? Of course, to tell you frankly, kang pagka-rebellious is napanunod nato na sa ginikanan nato nga una nagrebuilde sila sa command sa Ginoo. Mao si Adan ug si Iba. That's why nga may resulta kini kamatayon natong tanan, no? So, children, ato ng responsibility karon ang pag-submit sa pag-obey sa atong parents. Duties of children to parents. Unsa man ang duty sa mga kabataan diya sa panimalay ngadto sa ilang mga ginikanan? Number 1, children owe to their parents in inward affection and regard. Their obedience should flow from love and gratitude. Kung ang usa ka bata mapasalamaton, kana bitawng kabalo siya mo tan-aw kung unsa ang sakripisyo, unsa ang pag-amuma sa iyang ginikanan kaniya gikan sa wa pa siya buot hangtod nga nagkabuot siya. Dapat in gratitude mag-obey siya
ipa-feel po niya ang iyang affection, iyang gugma, ug ang iyang respeto, ug pagkamatinumanon ngadto sa iyang mga ginikanan. Kung ang bata submissive sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo, ug nag-obey sa Ginoo, he is to be loving, caring, and grateful child or kid diha sa panimalay. No? Ikaduha, children are to honor their parents. Children are to honor their parents by external tokens of respect. No? Mao kana siya ato magpakita nga dapat ipakita po na sa mga anak, no? Usahay manggod, no? Sad to say nga daghan sa mga na-experience matag pamilya nga bisan giunsa pag-amuma, pag-aruga ang mga anak, pagkabarog na nila nga makapanginabuhi na sila ilaw na nakalimot na sa ilahang mga sa nagpadako sa ilang nakalimot na na sila nag-enjoy na lang sila sa ilang sariling gusto. Mo kana siya sad to say. Pero mo na siya ikatulo, children are to obey the just commands of their parents. Ang mga kabataan dapat mo obey, mo tuman sa maayo ug tama ngadto sa ilang mga parents. Kay exceptional kini na sa atong kalibutan karon daghan pog mga ginikanan actually nga dili pod maayo ang ilahang pag play sa ilang role bilang parents. Ang ilang mga bata instead tudluang tama, tudluan na hinuon og mali, no? So presuming, ang ako nga presume is kanang normal nga mga parents nga naghimo silang tama nga dapat himuon diha sa panimalay, no? Og ako pod sa mga bata pod normally matag pug ko sa ilang responsibility, no? Mao ni based sa atong pagtulunan. Children are to obey the just commands of their parents. Bot pasabot sa mga bad commands, dili sila necessary mo obey ni ato. But ang i-obey nila katong in the Lord, no? Masabtan nato na later. Ikaupat, children are to treasure the favors they have received from their parents. Ilang i-treasure o ilang ipadama sa ilang parents kung unsa ang ilang sakripisyo, unsa sila mapasalamaton, kung paano sila giatiman sa ilang mga parents. Okay? So, di lang ka na number 5. Children are to receive with decent and humble regard to instructions, counsels, and reproofs of parents. Now, sometimes, diya sa panimalay, usahay baya, no? Alamin ako, kasagara dyan, no? Sa mga mama, mura na sila. Ang term, anak, na ginagamit sa mga batanon sa panimalay, na si mama, murag plakang guba. No? Murag anak, kaya ano, sige balik-balik, pag mata pa lang, wa na. Namukaw na, nagsige na og yaw-yaw, sige nagsulti, o niya ang mga anak-anak sa mukan, alingugan, sa puungan ang ilang dalunggan or dinhi sa baganga talinga, no? Sa puungan ang talinga ng unlan para di madunggan ang yawit sa mama, sa papa, no? Ingon anak kasagaran ang treatment sa mga anak diya sa panimalay, no? But according sa gisulti sa pulong ng Ginoo, children are to receive dawaton niya with decent and humble regard. Kabalo siya mo accept, kabalo siya mo respeto, o dawaton niya ang mga instructions, counsels, and reproofs of parents. Ganong kailangan kini? Instructions, tudluan unsay dapat himuon, mga tambag unsa kung gusto siya maging successful later on sa iyang kinabuhi, kinanglan og counsel. Kung nagkamali, counsel. Kung dili maayo ang gibuhat, kailangan i-rebuke, kailangan siyang reproof. Ikan siyang parents, dili i-tolerate ang mali, no? So vice versa. So mao kana siya nga ang mga kabataan sa pamilya usahay di ganahan sa balay, mas ganahan sila to sa laing balay kay di man siya badlungon, pero diya sa balay
gamayng sayop, mabadlong yun, ma-check siya, tungod kay bunga po na sa responsibility nga dapat i-play sa parents alang sa iyang mga anak. No? Now, according sa verse 1, children, obey your parents in the Lord. No? For this is right. The word in the Lord. Ang pag-obey sa children, ngadto sa ilahang parents, nakabase diha sa kabubuton usab sa Ginoo. Ang pag-obey in the Lord. No? In the Lord, it modifies obey, not parents. No? In the Lord. O ato nga kuan nga i-obey ang kabubuton sa Ginoo, ingon nga nag-obey kita sama sa atong pag-obey sa Ginoo, atong pag-obey sa atong parents. Children should not obey their parents if their parents tell them to disobey the Lord. Kung ang ginikanan mo ingon, anak, ayaw pangalagad sa Ginoo. Mao nang panahon na nga mustand ang anak kay ang pinaka-priority sa kinabuhi sa tao is God. So, dili pwede nga badlungon, pugnan ang bata sa pag-alagad sa Ginoo. Labi na kung nakasabot yun siya sa dapat niyang buhaton. Mao na ginatawag ng mga ginikanan, paminaw karon, kung pugnan nimo imong anak mag-alagad sa Ginoo, gihimo nimo ang mali against kabubuton sa Ginoo. Okay? So, remember nga ang children diya sa panimalay must obey or to obey your command in the Lord. But pasabot pagdili makalabag sa pag-obey sa bata sa Ginoo, mao na nga dapat mo barog gud siya. Pero pag mo disobey, mao nang panahon nga musunod siya sa Ginoo rather than sa mali nga prinsipyo sa parents, no? Ingon anak, di wala may perfect nga parents. So, kinanglan ang both parents and children makabalo sa iyahang rule according sa biblical principles. No? Obedience is right in the sense that it is in harmony with God's will for children. Ang pagsunod sa mga kabataan, tama as long as nakakonect kini in accordance sa kabubuton sa Diyos. Now, tagaan tagag example, parent. Limbawa, imong anak, suguon nimo pagpangawat. So, ang bata na asiyay opportunity nga mo refuse. Kay kabalo siya nga ang pagpangawat mali sa tubangan sa Ginoo. Kung moingon ang parents, ayaw og simba. Bawal magsimba. Ayaw og simba. That's the time. Nga na ay opportunity ang bata nga maingon mo say no. Kailangan mo alagad ko sa akong Ginoo. Okay? So, parents, you should know that. Dili na to tamakan ang right sa bata, labi na gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Now, ingon din sa verse 20, children, obey your parents in all things, for this is the well-pleasing unto the Lord. Kalipay sa Diyos nga mag-obey ang anak sa Ginoo o sa parents in the Lord, according sa kabubuton sa Ginoo. How could children could express submission to their parents? Number 2, not only by obeying their parents. Number 2, by honoring their parents. Pinaagi sa pagtahod sa ilang mangikanan. No? Kung siguro dili mao ang kuan sa parents, kay di man siguro nimo i-obey 100% kay mali man yun, pero ayaw po i-defame, no, ang imong parents. I-show gyapon nimo imong respect, pero in a proper manner. No? So, mao kana siya atong makita in verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. No? So, assuming nga ang parents nato naghimo silang rule accordingly, kan tama po ilang pagdumala, no? So, ang atong responsibility as children to honor our father and mother. Because according to verse 2, which it is the first commandment given by God with promise. Okay? And verse number 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
So naay ginatalagsaon kay nga blessing, nakapackage nga blessing gikan sa Ginoo alang sa mga bata, sa mga anak nga matinumanon silang parents. So masabtan na to na later. Children should obey their parents as long as they are children living under their parents' authority. No? Sa tuwa, naman tayo ginatawag og edad. Natay ginatawag bracket sa edad na bata, under yun siya sa pagdumala sa pangginikanan, o naapoy edad nga mulampas na, mga ingon ta nga dili naman gyud necessary nga mura siyang bata, na siya buot, no? Pero ang iyang honor, ang iyang respect padayon nga iyang ihatag siyang parents. When a child becomes an adult, he or she should continue to honor them. No, dili bot pasabot nga tungod kay na professional na ang anak, grabe na ilang parents wala nakahuman og high school, wala nakahuman elementary, ang uban some of them yang bata nahimong nakaabot og kolehiyo, taas kay kinaadban, adi na sila mo respeto sa ilang parents kay para sa ilaha nonsense ang panguna-una sa ilang parents. No, you're wrong, nagkakamali ka. Bata, anak, bisag unsa pa imong naabot karon, you should respect, you should honor your parents. Kay kung wala sila, wala pod ka, hinumduman na to kana, no? Now, ang Diyos nagsulti siya about rewards sa mga kabataan nga matinumanon o matinahuron sa ilang mga parents. Unsa kini mga reward according sa pulong sa Ginoo? Number 1, ang Diyos mohatag kanimo og dugang pang kalipay. Mas lipay kayo, mas enjoy kayo ang bata, maging successful ka, dili lang successful ka sa imong career, kay maayo ang pagdumala sa imong parents, napaeskwela ka, napahuman ka, dahil nakatrabaho kag tarong, nakapundar ka sa imong kinabuhi, o malipayon ka, di lang tungod kay successful ka, kundi malipayon ka kay ang imong parents, malipayon po para sa imuha, o pariha mo nagakalipay diha sa Ginoo. Pangit kay nang nadato ka, na successful ka nga anak, naabot nimo imong pangarap, naggrabing paningkamot sa imong parents, pero nakalimot ka sa imong parents, makatukod siguro ka, ikaw nakatukod ka og dako kayong mansion, pero imong parents gibutangan na nimo balong-balong di askilid, murag parihara sa balay-balay sa iro. So shame on you. No? Children, i-honor ang imong parents. No? Ang reward gikan sa Ginoo, more happiness. Mas nindot yun ng hantot, tiguang na kay imong anak, imong mama, imong papa, kung i-allow sa Ginoo nga naagyapon sila sa imong panimalay. I-take care nimo sila as respect, as giving them honor. Ipakita nimong affection o tama na pagkuan sa imong parents. Ayaw silang i-kaulaw. No? Okay, mao na siya. Ikaduha, more usefulness. Kung mag-obey ka sa imong parents, masinunundon ka, ay dako layo kay kag maabot sa kinabuhi, o magamit yun ang imong kinabuhi mas effective sa bisan asa nga area sa imong kinabuhi. Kaya ganuhan, mahasa ka kay gitudluan mo kag maayo sa imong parents. Then prolonged life, another blessing. Nganong usa kini sa mga reward sa Ginoo, kaning prolonged life, kanang bitong mataas imong kinabuhi. Nga naman, kung obedient ka nga anak, pag moingon imong ginikanan, nak, magtulog ka, mao ning orasa, kailangan tama nga rest. Kung mag-obey ka, ay mahimong healthy imong lawas, o di ka magkasakit, batanon pa ka, masakito na. No, mao na siya ang mga blessing sa Ginoo. Daghan kay mga blessing sa Ginoo physically, no? So, ang mga bata karong panahon na, labi na prone kita, na anak kita sa computer age, grabe na gyud ang advancement. Abi nimo imong anak natulog na, pero ang kundi ay labi na kung ang mga parents pasagad pod, ang mga bata nalingaw sa gadget, nagbukot og habol kay lagi nagtulog, dito ay nagkulit pa di ay mura nagkulit og mani diya sa ilahang higdaanan, og nagbuntag nilang sig kulit, og grabe ang radiation sa sa cellphone, ni adto siyang mata, nadaot ang mata, wa pa kaabot 20 anyos, wa na sira na ang mata. No? Sad to say. O kana, moingon jud ko nga
supposed to be responsibility sa parents to secure sa inyong mga anak, sa atong mga anak, no? O ang prolonged life, maging reward siya gikan sa Ginoo once nga ang children pag-ingon sa parents, okay, relax na, tama na, pahulay na, mo-obey din siya, so natural, ma-preserve iyahang health condition. Okay? So, blessing gikan sa Ginoo, i-bless siya life nga maayo ang kondisyon. Ma-enjoy niya ang kinabuhi, tinuod ng pag-enjoy. Okay? Di lang ka na, life without vices. Natural. Kay, pag makitaan siyang mag-inom-inom, magsigarilyo, magtabako-tabako, uban sa barkada, no? Kung parents nga responsible, ay mabadlong, gamay pa siya badlongon na daan. Ipahibalo na siya on what is right and what is wrong, unsa ang delikado, unsa ang dili delikado, unsa ang okay, unsa ang dili okay. Kung ang parents, assuming responsible parents sila, so ang bata maka-gain og reward gikan sa Ginoo, magkinabuhi siya, magdako siya nga nagkinabuhi nga walay mga bisyo sa kinabuhi, no? Ang iyang kinitaan mabutang sa tama, madapat sa tama, o maiwasan ang paglakwat sa o pagkinabuhi ay sa bisyosong nga mga kabataan, kasagaran mabiktima gyud sa mga mamatay og sayo gumikan sa mga riot, no? O rampant ka na karon. Daghan kay mga batanon pa nangamatay na diya sa kadalanan, nadunggaban, nabiktima sa kantong kilaagan, no? Daghan kayo. Di na nato na mahuman og isgot, but parents who are responsible or kanang ginatawag na to nga responsable sa ilang pamilya, maiwasan kini, no? As God rewards life without vices and life without crimes. Ang mga bata dili ma-involve mga krimen, dili maka-apil sa pagpangawat, dili maka-apil sa panghilabot sa ubang tao, dili sila mahimong threat sa sosyedad. Nga naman, sayo pa ang mga bata na nasulod sa balay, na nagdevotion, nagampo o nagpahulay og tama, na? So walay mga bata nga naglakwat sa gawas gabiing dako, na? So ang reward sa Ginoo, maiwas siya sa mga problema sa kinabuhi, na? How children could express submission to their parents? Last, by imitating their parents. Assuming na ang parents nagkinabuhi nga tama, so ang bata pribilehiyo niya and command given by God na imitate niya ang iyang mga ginikanan, no? According sa verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, ato makita, parents must set a word imitating example to their children. Mo rin batayanan sa parents. Nga dapat ang parents buhaton niya ang tama, kay nga naman sundugon jud na siya sa anak. Mostly sa mga bisyoso nga mga kabataan, tungod kay ilang mga parents pod bisyoso pod, no? Kay nga naman ang parents palahubog, hinabako, no? Upos dagkot, adik, bugoy-bugoy, sugarol, natural ilang anak sigurado gyud na sobra pa na sila, ha, no? Mao kana siya ang tinuod, no, nga kahimtangan. That's why ang ato ang kinabuhi sa atong kalibutan karon grabe kadaot, no? Sahay mao na siya, pero children, we are to imitate the example of our parents, good example of our parents. O kana siya, duties of parents to children. O vice versa kay kuan man ni siya. Ang next natong study is sa mga bata o sa mga parents. Mao na ang pair sa atong pagpamalandong karon. Number 1, parents are to instruct their children in the doctrines and duties to God. Mao ni siya ang
responsibility sa parents. Of course, di na nako ni elaborate pag maayo. Parents must exhort and reprove and rightly discipline to form their lives. That's responsibility of the parents. Parents must regulate the diversions of their children. Bantayan, i-control ato mga kabataan, especially this time. Di na to sila paundayunan sa ilang gusto. Kay dili tanan gusto sa mga anak, okay. Daghan gusto nila makadaot sa ilaha, pagbalik sa ilaha makadaot, no? Kung imo silang ginatawag na to nga pinauyunan sa kanilang gusto, pero tinluuyan na nga bata pagdako. Kay nga naman, di siya kabalo unsa ang pag-control, unsa ang pag-regulate sa tama o sa dili tama. Ha? Parents should maintain the worship of God in their houses. Kung ang parents, gi-maintain ninyo iyong devotion, iyong worship, paano mag-serve diha sa kinasingkasing nga pag-serve sa Ginoo, ma-imitate na sa inyong anak. Now, kung naamay mga anak na di mo sunod, akatong rebellious yung anak. Pero basin pod, ang imong anak na naging rebellious basig nakakita o dili maayo sa imuhang kinabuhi as parent. No? Moingong ka, pagsimba mo pero ikaw wa po nagsimba. Oy, ayaw pag-inom pero ikaw ni inom. Ayaw pagtabako, ikaw dahil nagtabako, ay sigurado na. No? Kay ang bata musunod siya unsa iyang nakita rather than kung sa imong gisulti. Remember, mao ka na siya. Parents must set their children a good example. Is-set na to atong good example in order that our children, our kids, will follow us, will imitate us. No? Likayan ang mali, buhaton ang tama, makaglorify sa Ginoo. Unsa ato himuon? To love them. Higugmaon na to atong mga anak. Tama nga paghigugma. Ang paghigugma, dili is-spoiled ang imong anak, but i-check sila pa once magkamali. That's true love. Kaya ang true love, dili lang na siya apuhap. Mo-check siya og mali. Kay love God, di na nimo gusto mapahamak siya later on. To bring them to Christ. Imo siyang i-lead sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Huh? To train them up for God. Tudloan sila, i-train sila. Pagbuhat, kay dili man nato kinaiyang bubuhat yung maayo. No? Dili man, kay mo naman sinner good ang tao. Pero mo na kailangan ang parents i-train nila ilang mga anak unsay dapat buhaton. Ang proper nga manner mag-alagad sa Ginoo. Then to instruct them in God's word. Tudloan na sila. Ang first nga responsible sa pagtudlo sa instruction sa Ginoo is the parents. Tudloan nimo imong anak gamay pa lang. Usahay manggod ang mga parents, maniguro rag simba ang bata gibilin. Pasagdan to sa balay. Pagdako na gusto na siyang mosimba ang anak, adi na pud mosimba kay nganuman wa man gitudloan sa gamay pa. No? Ang kahoy bitaw, ang kahoy matingala ka nganong naikahoy nga dagko ng kahoy niya baliko. Na di na nimo kaya na tuliron ang baliko nga kahoy nga dagko na. Pero bisag baliko siya sa gamay pa, pag imo na siyang tuliron sa gamay pa, pwede pa na siya ma-check. Mao na ang principle. To tell them of God's judgment. Sinumdumon na to, tudluan na to atong anak na kung di ka mag-obey, di ka magsunod sa Ginoo, ay mapahamak ka sa judgment sa Ginoo. Kay muhukom ra bagid ang Ginoo, wala siyang ipili. Mutuo kag sa dili higala, i-judge ka sa Ginoo. So therefore, you should be serious sa pagkinabuhi. To tell them of the miraculous works of God. Daghang gihimo ang Ginoo sa atong kinabuhi. We parents are responsible to relay, no? Ato nang isulti sa atong mga kabataan, to command them to obey God. Suguon jud sila sa pag-obey sa Ginoo, kay ang pag-obey sa Ginoo is a command. No, mao na siya, di na pwede nga luagan. To provide for them. Ato silang i-provide ang need nila sumala sa atong makaya as parent. Di man ta pareha, lahi man ta kakayahan. Ang uban siguro mangayo og something, ang uban makaya sa parents, ang uban po dili. So, mana according sa atong kapasidad to rule them, no? Nindot kayo, daghang kaig rule ang mga parents nga dapat natong bantayan. To rule them, dapat dumalahon jud sila. Dili na to i-take for granted. Di na to i-neglect ang atong responsibility as parents
sa atong mga kabataan hangtod jud nga maging matured sila ug able na sila to correct them. Pag nagkamali, ayaw pasagdi. Nakabalita ka nangawat sa piso, i-check na siya. Kaya naman, ang piso, ang minilyon, ang kawatan og minilyon, nagsugod na sa pagkakawatan og piso. No? Let's correct them while bata pa sila. Not to provoke them. Ambot pasabot, dili na to himuon ang mga butang nga makapawala sa ilang respeto ngani kanato. Not to make unholy connections for them. Bantayan na to ang ilang mga friends, ang ilang connections, kay naay usahay nga ang diha sa connections mulusot ang bad influence. No, mo kana siya. That's our responsibility as parents. Di na to itolerate ang mali gyud. Ang tama. That's how children could express submission to their parents. No? Hinaot nga ang Diyos mga panalangin siyang pulong o medyo na lampas kita sa itong oras sigala gumikan kay sayang kung atong putlon. I hope and I pray na kining pulong sa Ginoo nga atong natun-an karon could be useful sa atong mga part as parents o labaw sa tanan sa mga children, sa mga kabataan nato diya sa atong panimulay. May God bless His word.